Ayan mga lods, at welcome back. Welcome back sa ating munting channel. So ito, continue tayo sa ating mga repair, ano. So meron na naman tayong i-share sa inyo na Sakura AV735. So ito ay isang old model na Sakura. So old model na naman, as usual, kasi nga ay ayan, yung sinabi natin sa unang video natin ay grabe na yung kalawang. So need na talaga palitan lahat mga lods, ano. So kung ano yung nasa loob ng ating kumbaga itong pinaka mainboard ng kanyang amplifier ay papalitan natin. Mapakapacitor man yan, Zener diode, mylar capacitor or ceramic capacitor, driver transistor, at marami pang iba, no? So need natin yan palitan mga yan. So ayan, no, grabe. So, kaya kapag kayo mga lods, ano, kung meron kayong Sakura AV735 dyan na bago pang bili or hindi pa gaano katagal or 1 year pa, 1 year plus pa lang yung edad ng inyong amplifier ay eto mga lods, kasi ganyan yan siya ang blower, ano. So, paulit-ulit natin sinasabi na kapag nakabili kayo ng ganito ay ililipat nyo sa likod ang kanyang blower. So, dito nyo ilagay. So, lipat nyo lang. Dugtungan nyo lang yung wire nya. Dito nyo ililipat. So, ayan. Kasya naman yan dito. Kahit isa lang dyan ang hahawak, ano. Or, pwede naman, butasan nyo lang ulit. Ayan, bubutasan nyo lang. Ibibend nyo na lang to mismo. Itong pinaka metal. Ibibend nyo lang para magano dito. Hahawak, ano. Dito mismo. Para iwas kalawang sa kanyang, ano. Yung dito, sa kanyang main amp driver, ano. Kasi nga, kapag hihila siya ng hangin, ay dito na lang dedirekta doon sa butas. Yung init, pinakainit itong heatsink, ay malilipat doon, ilalabas niya doon sa butas sa baba. So, kaysa dito. Ayan. Pinakalawang lahat. Pati pa ng mga capacitor mga lods, ay kinalawang na yan. So, although may mga driver naman na hindi pa kinalawang talaga, ay pero papalitan na lang natin yan. Kasi as I said sa customer na tatanggalin lahat yan, papalitan ng bago. So yan, pati yung sa input ng mga resistor, tatanggalin natin yan. So dito naman, pati dito sa driver section, ayun, kung nakikita nyo, ayun, grabe na, hinubos na ng kalawang. So magdi-DC out talaga to mga lods. So kaya kapag nararamdaman nyo na or nasusunugan na kayo ng speaker kapag ganito yung kanyang amplifier, ay ipa-recondition nyo na. So yun lang yung kapag hindi nyo pa nailipat ito. Kunyari kapag na-recondition na ito mga lods, sabihan nyo yung tech na ilipat sa likod yung blower. Kasi may ibang tech kasi hindi yan ililipat, ganun pa rin, dito pa rin yan ilalagay sa taas. So kasi nga yung iba ay repair lang, hindi naman nagre-recondition kasi nga gawa nga ng na lalo na kapag ka-remote area ay wala masyadong mabilhan ng mga pyesa or hindi kumpleto yung mga mabibiling parts. So kaya ang resulta, yun na, repair lang talaga, hindi mari-recondition. So ayan, lalaban natin to. And then itong mga kalawang na to, papatayin natin yan. Pati dito, tatanggalin natin to. Pwede ito, labahan natin tong pinakatong control nya. Kasi nga ay medyo matagal na din to. Need na ng alagang Ortex. At ito, continue tayo. Tatanggalin ko na yung mga board. So ayan, bago natin ito simulan mga lods, ay ulit-ulit kong sinasabi, ay baka naman pa-subscribe na po sa ating munting channel at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan, at yung paggawa natin ng video, upload ng slow jam or mga remix na kanta, and then upload na naman ng mga video. So pasalit-salit lang. So marami na akong video hindi na-edit. So hanggang sa hindi ko na lang talaga in-edit, binura ko na lang mga lods, So ito na lang yung share ko. Marami namang halos kasi yung mga video ko at yung mga repair ko dito ay halos KTS. So alam niyo naman na pa KTS. So meron naman tayong mga board or kapag nare-repair naman natin yung mga USB port lang naman yung iba hindi nagcha-charge. So hindi ko na sinishare kasi maliit lang naman yun na So at saka meron na naman tayong video na na-upload kung paano yung mga hard trouble ng mga portable speaker, kung ano yung gagawin or pag-convert or improvise. So ayan, continue lang tayo. Tanggalin ko muna itong board. So ayan mga boss at mga idol, at natanggal na natin. So wala nang board dito, lahat tanggal na natin. So mamaya ay ililinisan, titreat natin yan. So ito, lalaban na din natin to.
Itong blower lalabhan natin kasi madumi na. Papatuyo naman din natin. Hindi naman ito nasisira. So ayan. So ayan. At labada Israel. So ayan mga lods, at ibabrush muna natin to para mabilad na natin din. Alis muna ako, punta akong town, may bibilhin lang ako, no. So kasi mayroon tayong inayos na isang amplifier na sira yung sinordayon, kinalawang din. So 15 volts, wala tayong 15 volts. So ayan mga lods, update tayo sa ating nilabhan na board. So ito na. At yung isa, tapos na natin yung isa, no. So ayun na, andun na sa may-ari. So ito, at ayan, no. Ilawin natin. Ayan. So yung may mga AB735 dyan, silipin nyo na yung ano nyo, mga amplifier nyo habang hindi pa nanununog or sinusunog yung inyong speaker. At ayan, ito nga, ayan, nung pagka ano nito ni customer, tumawag siya sa akin, sabi niya, ano daw ang problema na kapag ang isang amplifier ay sinusunog yung speaker. So sabi ko sa kanya, dalawa lang, kinalawang or either may open na mga resistor, kagaya niyan, kinalawang na, driver o resistor. So ayan, makikita nyo ay kinalawang. So sabi niya, kaya pa ba daw i-repair? So sabi ko, kung i-repair lang naman din natin ay mari-repair. Kaso nga lang, kung ganito na yung problema, pagpapasok sa akin na ganito ay i-recondition ko na mga lods, ano. So hindi ko na yan i-repair pa yan dyan. Pipiliin yung kung ano yung sira, yun lang yung palitan. So huwag ganun, at babalik din, malugi si customer sa sa labor. So sabi ko sa kanya, isang singilan na lang, recondition. Siningil ko siya ng 1.5 mga lods, ano. So ayan, recondition, pati linis na din sa kanyang kasing gawa nga ng kinalawang. So ito, dito lahat mga lods, tatanggalin ko yan. Palitan talaga natin ng bago, lahat ng resistor. Maliban dito sa 5 watts, mukhang okay pa naman yung niya. Hindi naman basta-basta kinalawang nyo sa 5 watts kasi nga copper naman yan. Yung dito lang talaga sa resistor. So ayan, kaya yung may mga CB735 dyan ay paano nyo na, kunyari nakita nyo na kinalawang, huwag nyo na ipa-repair lang, sabihin nyo na lang ipa-recondition, papalitan lahat ng o repair, recondition. Kasi hindi naman to sira talaga yung mga nito, yung mga output transistor or driver. Itong final transistor okay pa yan, itong driver lang talaga, at saka yung mga resistor, ibang component pa meron na, yung mga capacitor na kinalawang. So yan lang yung need talaga i-recondition kapag ganito mga amplifier. So ayan, at continue tayo, bubunutan na natin to ng ng mga tinik sa lalamunan para gumanday ng tunog, So ayan, continue lang tayo mga lods. Mga lods, at naubos na nating bunutin. So tapos na natin tanggalin lahat. Ayan. So papakintabin muna natin to kasi ano pa. So lahat yan So itong mga 5 watts tinanggal ko lang para matanggal ko yung 10 ohms na sa likod, kasi hirap kasi pag ito pa yung tatanggalin natin, mas maraming need na tanggalin. Ito na lang, kaya ito lang 5 watts ang tinanggal natin. So ayan yung kadami yung papalitan natin, yung mga resistor. Grabe. Pinalitan pala nila ito ng mga mga lods, yung itong channel na to, yung dito, yung okay, sabi yung okay na hindi nanununog ay pinalitan ng driver transistor. So ito lang din ang pinalitan. So yung dito hindi. So ayun. At nung kalaunan ay bumigay na yung kabila, kaya ayun, nagka-DC out na, So yun yung dahilan. So ayan, kung linisan ko muna din, taniman na natin nang makapag-audio test na tayo, So ayan mga lods, update tayo sa ating ginawang AB735, So ito, nalinisan na natin yung kanyang casing. So at natapos na din taniman yung yung kanyang main amp, So ayan, at pinatay muna natin yung kalawang, then
hindi na ako nagbrush ng pintura or spray paint ano. So yung ano lang, pinahid ko lang para magano man ay magiging black din yung ano, kinalawang. So walang available na spray paint pang kulay black, so bumili na ako ng Lotus ano. So tinakpan ko na lang yung kinalawang. Then nag glossy spray ako no, yung ano lang, clear paint. So kumbaga tinap coat ko sa kanya is ano, clear paint. So ayan, ito na yung kanyang ano, kanyang main amp. So na-treat na din natin to. So ayan, bago na lahat yan mga lods ano. Ayun no. So kung napapansin nyo to sa video nung unang ano natin ay madumi. So ito ngayon malinis na. So makintab na. So gamit lamang yung ito, mahiwagang palaman. So ayan, dirt and stain remover. So nakakatanggal po talaga siya kahit sa LCD ng mga screen, yung ano, yung parang mga tie nung ano, yung mga white ano na tumigas. Ay natatanggal po yan. So ayan, ito bago na yan lahat. Pati dito bago na din lahat ang capacitor sa kabilang channel. So ito, salpak na muna natin no. Nang makapag-audio test tayo. Ibalik ko muna yung tone control nya. So na-check ko na yan, wala namang problema, okay lang naman. At ito, continue na tayo mga lods. So ayan mga lods, update tayo ulit. At ito na, naisalpak na natin. At ayan na, nalinisan na natin. Nagmukhang bago na yung amplifier ni sir. Ayun no. Yun nga lang, yung takip nito sinira ni sir. So nilagay niya ng blower sa taas. Di ko alam anong purpose. So ayan, at ito na, lipat na natin yung blower. So ganito gawin yung mga lods sa inyong mga ano, AB735 ano, para hindi na pupunta yung hangin doon at hindi hihigop yung ating blower, hindi hihigop ng moisture. So ayan, as you can see ay bago po yan lahat ano. So palit talaga lahat doon. So ito for testing na to. So yan, at dinugtungan na lang natin yung wire ng ating blower kasi mahaba no, maiksi. So pinahaba na lang natin. So yan, power na natin. So yun, nag-click na yung relay. At ito, once may delay yung ating relay mga lods ano, hindi yung pitik agad ay may problem po yun sa ano, sa ating relay section. Kapag yun may delay kay mga 5 seconds ay okay na po yan ano. So may audio naman na tayo na ilagay ano. Ayan. Mayong gabi sa tanan. Kung kinsa magdalag gubot sa atong kalingawan, may atong pabayron sa sound system, ha? Magbuntag ta, basta wala gubot. Sige, music, Mr. Operator. Magbuntag ta, basta wala gubot. Kaya kung yung may mga ganitong amplifier ano, kapag obserbahan nyo or ano nyo, nanununog na yung speaker, ay ipa-recondition nyo na. Huwag nyo lang ipa-repair lang, ipa-recondition nyo talaga. And then kapag nakita nyo naman nandito yung blower pa ganyan, ay ipapalipat nyo sa Tecno. So papalipat nyo sa Tech para safe second ano, ay hindi tatagal na yung ano natin circuit ano.
yung mga tinanggal natin na piyesa, ang dami, grabe. So worth it naman yung binayad ni customer ano na 1.5 sa atin ay at least ay balik sa alindog yung amplifier niya. So ayan, maraming salamat sa walang support, sa walang sawang suporta mga lods ano. So ayan at medyo may ano tayong ngungu tayo ngayon, ang ano sinipon tayo. And then ito yung ano pala, yung cover niya. Kita ko sa inyo. Ayan oh, sinira ni customer sa yung amplifier. Lagyan ng blower, so hindi ko na pakikialaman kasi design niya to eh. So ayan, sinira niya yung ano niya, casing niya. So grabing kalawang, hindi ko na din pinakailaman kasi sabi niya siya na lang daw magano. So ito lang yung pinakailaman natin at ayan. Advertise. So may ayusin tayong pedal foot switch. Effects ng guitar no? So wala daw yung audio output. So meron na naman kanina hinatid isang concert amplifier. So ito meron tayong ano EBR. So hindi ko na yan na-vlog mga lods ano. So okay na yan. Hindi ko na yan i-share sa inyo. Budot, sir. Budot! So, sige, pakita mo ka. Budot, sir. Daming sirang battery mga lods. Sayang talaga. Hindi na kaya i-revive. Yun o, daming mga battery dyan. So sa street light. So medyo matagal lang naitambay ano. So dead na talaga yung battery. Hindi na makuha sa shock. So yung ano pala, may concern pala ako sa channel ko at merong ano no. So hindi na tayo na demonetize tayo mga lods ano. So wala na tayong bayad at may isa kasing ano natin subscriber. Ko lang kung subscriber ko ba na nag-download ng aking ano yung mga non-stop na slow jam natin. So ni-re-upload niya. So doon ako nasira kay YouTube. Ako pa yung may copyright na ano. At siya yung almost 100% kasi kung dinownload niya lang, kumbaga nag-download siya ng video, yun pa rin yung in-upload niya, hindi niya man lang binago. So kaya yun, nag-appeal ako kay YouTube. So ayun, tinanggal naman ni YouTube yung ano niya, video na in-upload. So sana naman ano, kung mag-download naman kayo ng music ko. Akala ko kasi download lang at gawing music MP3. So yung pala in-upload sa channel niya. At ayun, nasira yung channel natin. So na-stop lahat. So ayan, sana naman yung iba dyan. At kung ita-download nyo man o re-upload, ay i-edit nyo lamang po, no? So yung MP3 lang yung gagamitin nyo kung gusto nyo man. At ayan. At maraming salamat, ano? So next month or December pa ako sa sahod nito sa ano. Maliit lang naman yung sahod, 5,000 mga lods. So ayan, maraming salamat mga lods, ano? At thanks for watching at God bless ating lahat. Magandang buhay. Bye bye.